kaibigan, welcome sa aking YouTube channel. Sobrang ipapanaw nyo, kailangan isang mga air conditioning ng mga sasakyan. So, ang gagawin natin ngayon ay isang high ace na kulang ng lamig. So itong high ace na to, may micro leak. So isi-share ko sa inyo, every 6 months ko nire-refill to. Dahil hindi pa ako ready sa budget. Kung kayo yung sasakyan nyo is ganoon din, medyo mahina ang aircon sa sasakyan nyo at hindi pa ready yung budget nyo, ito ang solusyon. So madali na naman mag-refill ng Freon. Lalo lang na pag-kompleto mga materyales. Ang materyales natin gagamitin is ito lang, manifold gauge, isang tangke, saka refrigerant. Tapos, yung dalawang adapter nito, pang kotse, yeah, so, kasi pag sa labas, pag napakarga ka ng Freon is, nung time cost, 1,500 eh. It's almost the same price nito, ng mga item na binili ko. So tara, turuan ko kayo kung paano mag-refill ng Freon. Pag nakakarga kayo ng hood, ng mga sasakyan nyo, ang mga sasakyan kasi, mapa-high ace man yan, o mag-dual aircon o sedan, isa lang ang ikakarga ng Freon natin. Yung 134A, tapos ang PSI na ikakarga natin is nasa 36 to 40 PSI lang. So wala namang magiging problema doon. Tapos, paano natin masisigurado na ang refrigerant nito is 134A. So, ito yung tangke natin, meron kaming sign, 134A. Kakarga ng refrigerant, kung hindi nyo sure yung kung anong klaseng refrigerant ang kakarga. So, ito yun. So, pag nakita nyo yan, kailangan makikita nyo yan. Ano, madumi pa, oh. So, nakita nyo, 134A, use only. So, yan yung refrigerant natin. Simulan natin, ha. Tuturo ko sa iyo kasi isa. Itong manifold gauge na to, tatlong hose lang naman to. Itong red, high side to. May nakalagay naman na H, high side. Malaki ang adapter. Tapos itong blue, low side, maliit ang adapter. So ito, dito natin ilalagay itong refrigerant na ito mamaya. Ito yung service hose. Service valve kung tawagin nila. So ayan yan, natin ilalagay yan. So nakapatay yung makina, ha. Tanggalin natin itong mga takip, ha. Ito kanina, ito maliit. Makikita mo sa L, ito H, high side. So ito, pag tinanggal niya, kasi ito yung high pressure eh, high side eh. So may pressure yan pag binuksan mo yung pin. Hindi na kayo magtaka pag may konting ano yan. So ito yan, i-frame natin dyan. So ito yung hose natin. So paano pag mag-open ito? So inaangat lang to, tapos papasok. Tapos mamaya pa natin siya i-open, ha. Kailangan zero to. I-parts muna natin, ha. Ilagay muna natin to, ha. Kailangan sok yan eh. Yun, oh. Swap. Tapos ito rin, yung high side, kakabit din natin dyan. So, kami na natin sa bubuksan, naka-close pa lang yung lahat. Close pa. Ito rin, close din, naka-zero pa, ha. 721-103 PSI, para makita natin yung static pressure. Ibig sabihin nun, maganda yung ating compressor sa yung refrigerant. Okay, start muna natin. Starting na rin. Tapos, yan, makikita na natin. Bubuksan na natin siya. Buksan natin ito, makikita na natin kung ano yung status ng aircon. Diba, the most common cause of malfunction of AC system is low in refrigerant. So kung mababa talaga ang Freon, hindi talaga lalamig ang aircon kahit anong gawin natin. Sa low side po tayo magkakarga ng Freon. So ang style po natin dyan, dapat
unti-unti or dahan-dahan lang po ang release. Siya, kulang pa konti sa natin. So yung preno niya nasa 40. Mamaya makikita natin dito yung lamig. Pero malamig na. So indication na malamig talaga itong aircon natin. Lumalamig siya. So nakita niyo yung preno niya. Ayan na preno niya nasa 40. So napakaganda. So nakikita niyo yung sight glass na yan. So wala na siyang bula. Kaya matik na wala siyang bula. Very clear siya. Ibig sabihin maganda karga ng Prion yan. So ayan yung Prion, no? 40. Tapos yung pressure niya hindi siya nagto 200. Tapos dito sa low side makikita nyo malamig yan. Ayan, no? Malamig. Nagmo-moisture siya. Condition ngayon sa loob, titingnan natin ngayon. So nakita na natin yan, ganyan. Ngayon kung hindi siya stable, itong pointer na to hindi siya stable, kailangan yung habang nagkakarga kayo ng Prion, dapat naka 3 o'clock yung thermostat. Habang nagkakarga ng Prion, itong thermostat to dapat nasa 3 o'clock. Open siya para ma-stable yung pointer niya. Kasi para lalong-lalo na dito sa high sa likuran, may dual aircon siya. So para mag-circulate ng gusto mabilis. Ha? Ayan. So mamaya titingnan natin yung ganyan lamig. Lagyan natin sa number 2. So ulitin ko lang po ha, pag nagkakarga po tayo ng Prion para ma-stable po yung pointer natin. Minsan kasi pag hindi po naka-open to, naka full blast po tong thermostat natin, may tendency po na parang nabablock yung pagpasok ng Prion. So kailangan po naka 3 o'clock yan habang nagkakarga ng Prion. Get nyo po? Ngayon pag okay na po yung Prion, pag medyo nakapag-circulate na po ng husto, malalaman nyo po kung malakas na yung lamig. Ano na po yan, i-ano natin, ibababa po, tapos i-ano po natin si linyador, papakan natin si linyador para po yan. Okay, balik na po natin sa 1 o'clock o 12, 1 o'clock po. Maya po palamigin lang natin yung humidity sa loob. Nagamit ko po to sa delivery, so hindi ko na po binubuksan yung likuran ng aircon, which is wrong pala. Dapat po pag dual aircon, nakabukas po siya ng both, same time both, hanggat tapos yung blower niya po sa likod hanggat maaari number 2 or 3. So na-experience ko po na humina yung aircon dahil hindi gumagana yung likuran. Lagi kong pinapatay kasi akala ko nakakatipid, pero hindi pala po. Pero ngayon po sobrang lamig niya na both. So yan na po, oh. Negative 30 po. Sobrang lamig na po niya kasi negative na po yan eh. O, pababain natin na, layo natin konti. Oh, ibahin natin ha. Oh, ibahin natin siya. Ay, ibahin natin. Negative. Talagang malamig na po kasi siya eh. Oh. Sa likod po, titingnan natin. Yung likuran. Oh, barilin po natin ha. Salamat po sa lahat. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. So since na nagpinda po natin ng Prion, so susunod po natin, linisan na yung air conditioning nito. So may mga video po tayo sa ating channel kung paano maglinis ng air conditioning ng